So mga katribya, matapos po natin lagyan po ng ating abono, ito na po, sinabayan na po natin siya ng ating pong pagpapatubig para direct po na makain na po ng ating kalamansi yung ating abonong inilagay. Kasi unang-una, kung kasi po yung nakuha na po yung marami po ng ating pong pitasin, para at least po yung ating mga bungang pansunod ay makakain po ulit po sila. Ayan na. Ito naman po yung ating next na hahalawin sa susunod. Kaya kailangan natin muna pong ito ay mapapitas or matubigan para lumaki po itong ating lagpas gaholin. May hahabol pa natin ito mga katribya po sa ating pong presyo. Yan, kailan lang po natin ito mga katribya pinitas ito na lalaki na po siyang muli dahil do sa ating pagpapatubig po na ginawa. Ngayon kailangan po nating sipagan. Ito po yung ating hose na ginagamit. Para po magiging madali po ang tubig po natin, meron tayong hose. Ayan. Madali lang po mga katribya pong magpatubig. Importante meron kayong pagkukunan. Pang sundot natin. Sa lubong. Yan. Pagdudugtong ng ating hose. Yan, importante natin yan may hose tayo para hindi po tayo matagal magpatubig. Meron po tayo pasalubong to. Meron lang tayong ganito mga katribay. Okay na siya. Halos 3 linggo mga katribay hindi natin ito natubigan. Madalit salita. Mahigit 20 days nung ating huling patubig. Kaya mangyayari dyan, kakaroon ulit ito ng panibago pong bulaklak pong ating kalamansi. Yan. Po ang mga kainaman niya. Basta ang kalamansi mga katribya, hindi po tubig na tubig, palagi po maglalabas po ng bulaklak. Hindi po maganda sa kalamansi ang linggo o every o weekly ang pagkapatubig ninyo. Lalo na po pagka po laging basa, hindi po magpo-produce ng bulaklak. Ganyan po yung kalamansi natin. Madalang lang po tayo magpatubig
Pero ganda po ng kanya pong pagka-berde. Oh. Wala na po yung kanyang bunga. Yun naman po, may kapalit naman po tayo. Yung palakihin. Tapos yung bulaklak na ilalabas nito, yan naman po ang ating next na alagaan. Pambuwan po ng Mayo saka ng June. Kaya hindi na po talaga tayo mapipirmes ng ating pong pag-aalaga at saka spray. Ngayon, naka-hold tayo ng spray ngayon dahil malalaki na siya. Yung ilalabas sa bulaklak nito, yun po uli ang ating umpisahan pong alagaan. Ito yung ating tubig. Solve na. Good morning po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon ay pangalawang araw po natin ng pagpapatubig sa ating pong kalamansi matapos nating sabugan ng ating organic fertilizer. Ngayon, para naman po doon sa ating pong pansunod na pinalalaki na matapos po ng mapitas natin yung ating kalamansi, yung lahat po ng mga nauna na. Kaya yan, yung pong mga natira, yan po yung ating pinalalaki, yung mga alanganin. Baka kakahabol pa tayo mga katribya po sa presyo ng ating kalamansi hanggat po siya ay pinalalaki. Yan mga katribya po ang kagandahan po ng ating kalamansi, na pagkatapos po ng ating pagkapitas, meron naman po ulit tayo pong pansunod. Basta po continuous po ang inyo pong pag-aalaga, makikita po ninyo hindi po kayo mapapatlangan. Yan ang katangian po niya. Dahil sa lahat po ng mga fruit trees, sa lahat po ng mga gulay, iba po ang kalamansi na pagkakitaan po ng mga farmers. Kaya marami po tayo mga katribya po mga nawiwili sa pagtatanim po nito. Pagdating naman po sa presyuhan mga katribya, hindi naman po pahuhuli ang kalamansi dahil ito nga ng tag-araw na ito talagang mahal po ang kalamansi dahil nagkakaubusan na agad. Yun nga, talagang pagka sumobra po yung kinulang po ang demand, lalo na po sa Maynila, umaabot po siya ng 1,817. At minsan po mga katribya, umabot pa ng 2,000 pagka nagkasingitan. Yun po ang presyo ng kalamansi po natin. Ay maswerte po kung mayroon tayong palakihin, yung inaasahan natin mga katribya po na mapipitas. Talagang jumajackpot po ang mga magkakalamansi. Tayo, meron po tayong mga natira po natin na lagihay o yung reject. Atin rin po mga katribya pong mapipitas na rin yan. Kaya napitas na po yung ating next na batch na pitasin. Ito. Yung ganito po mga katribya pong reject, ayan, nabibili po ito sa mga lugawan. Yan po mabenta kasi medyo mura ito. At yan ang gustong gusto rin po ng ilan pong mga nagpapansit. Itong ganitong reject. Pero dun sa iba ito, inaalis na. Ay sayang. Ngayon, sa halip po na ito ay itapon mo lang, mas maganda, pamahagi mo na. Dahil marami pong mga tao nangangailangan ng kalamansi. Kaya tayo, pagka ito, pinaalis po ng buyer ito, mga katribya, minsan nakakaisang bag tayo, 2 bag na puro ganito, binibigay po natin sa ating pong mga kapwa-tao na walang kalamansi. Pero yung mga taga dito, di namin binibigay kasi sawa na sila sa kalamansi. Siyempre, pupunta tayo sa isang lugar na wala po ang kalamansi ang mga tao. Nako, talagang pagpipiestahan. Lalo na pagaganyang mahal ang kalamansi at ibinibigay naman ay talagang gustong gusto ng mga tao. Siyempre ang tao gusto po niya talaga yung libre. Okay naman yan, at least hindi po nasayang, na hindi kagaya po ng kamatis pagka hindi nabili, tinatapon na lang po dun sa isang tabi o sa basurahan. Sayang, dapat yun pamahagi. Dahil marami mga walang pambili ng ulam, yung kamatis lang pwede na po pang ulam. Ito naman marami pong wala rin pambili ng ulam, kamatis, itong kalamansi tsaka po toyo, sausawan na, makakaraos. Lagyan mo ng tuyo sa umaga, ay sarap po ng kainan, lalo na po ng mga kasama natin mga ka-farmers. Magandang umaga po sa lahat.
mga katribya, tayo po ay nagpapatubig sa ating pong kalamansi. Yan, paagos lang po mga katribya po yung ating pong ginagawa. Gawa na rin po kasi ito yung ating daanan ng tubig, kaya paagos na lang po tayo ng paagos. Marami pa ito mga katribya pong natira, yung ating pong palakihin. Yan, mga ilang linggo lang bago matapos po itong Pebrero na ito mga katribya po, yung mga lagpas gaholin na yan, papipitas na po natin. Ayan, tsaga-tsaga lang po. Lalo po ganyan po maganda po ang presyo ng kalamansi, ganado po ang mga magkakalamansi. Kaya yung sinasabing hindi na ikaw mabili kalamansi dahil sa ating pagbablog, nasaan na kaya yun? Mukhang ngayon hindi siya lumilitaw. Yung nag-o-okray sa atin na pa-stop na raw ang ating pagbablog dahil hindi na raw po mabenta ang kalamansi natin. Ngayon po nagkakaubusan ng kalamansi, wala naman po tayo maibigay. Lalo na po yung mga buyer naghahanap ng mga kalamansi, wala rin pong maibigay dahil yun na nga, kakaunti kalamansi, agad na agad. Kaya halatado mo naman talaga mga katribya po yung basher na yon, na siyempre ayaw niya na umaani po yung kanyang kababayan. Ayaw niya ng magandang hanap buhay. Gusto lang siya lang ang mayroong kalamansi. Kaya pinipigilan niya na tayo na wag na mag-vlog po ng kalamansi. Sorry ka na lang dahil ang napapanood po ninyo ay kalamansi trivia. Man pa sana kung kamote trivia po ang atin, puro kamote mapapanood mo. Kaya lang pagka napanood niya, baka sabihin wag na eka magturo, eka na magtanim ng kamote, di na mabibili kamote. Nakakatuwa naman dahil sinusubaybayan tayo. Yun nga lang, may kasama nga lang pong kuwan yan, pambabas. Natural lang yun, hindi naman po pare-parehas. Sa atin naman po ay meron na naman kalayaan ng isa. Kaya lang siyempre dapat matuto rin naman po yung ating kababayan na sa halip na sana'y suportahan niya yung mga magkakalamansi na kung saan ay mabigyan niya ng magandang trabaho. Kung halimbawa hindi sa kalamansi, o ano kaya maganda niyang naisip na po pwede maging business ng tao bukod sa kalamansi, dapat meron siya i-offer. Ganun yun. Bago mo kasi pigilan na isang tao doon sa business na kanyang kasalukuyan na ginagawa at ibang magtatanim, dapat may o-offer ka na mas maganda, mas mainam doon. Para noon tanungin ka man, alam mo kung ano isasagot mo. Gaya nito, may nakalusot tayong isang kalamanda rin, diretsong diretso. Yan, puputulin po natin yan. Pagka minsan marami po yung ating kalamansi, di natin napapansin meron ng mahaba na kalamanda rin. Pero pa tayo makukuha po sa ilalim nito yung mga naiwanan po ng ating mga tagapitas. Na-spray na po natin ito ng herbicide, kaya wala na pong mga damo. Yun na lang pong ilalim, kasi hindi natin nilalagay po yung ating spray dyan sa ilalim. Ito, namatay na ito mga kapatid noong mabisaklat po ng malakas na hangin, kaya papalitan na lang po natin ng bago dahil bakante. Tubig tayo. Para po yung ating abonong inilagay, yan, yung ating organic, ay kanya pong kainin. Milyon, trilyon na kuha natin to, microorganism ang laman po ng pataba na yan. Ikakalat natin dito sa ating lupa para kung saan ay maging maganda at mataba. Siyempre pati na rin po yung ating kalamansi. Sigurado mga katribya, ito ay lalabasan po ng marami pong bulaklak
dahil napitas na po natin ang marami po nito. Masarap pong mag-alaga ng kalamansi mga katribya, lalo na't pagka ganyan pong napipresyo tayo. Iba naman kasi pag mababa po yung kalamansi, hindi siya napipressure kasi malaki rin po kasi ang gastos nito. Pagka halimbawa talagang mainipin ka, kagaya nga no, nag 700, nag 800 na kalamansi, nag-alarma yung mga magkakalamansi, nagpapitas sabay-sabay, kaya babagsak ang presyo. Ay po mga nagsipaghintay ng pagtaas, o yun yung mga nakadali. So sabihin, ang technique mga katribya, wag po nating isasabay ang ating kalamansi, yung pitasin mo doon sa mababa. Kasi pagka sinabi mo ang kalamansi mo doon sa mababa, babarating ka lang lalo. Edi hintay mo na. Pag naghintay naman tayo mga katribya, pati yung reject na inaasahan natin na mababa, tataas yan. Kasi wala na po silang maibebenta. Dahil ubos na po halos yung karamihan yung berde, ang papatulan nun, yun pong ating mga reject. Okay mga katribya, maghapon po to, halos kasi 2 araw at kalahati, kulang 3 araw natin tinutubigan itong ating pong kalamansi. Ito'y dinamo po naman ang ating pong gamit pala nanay. Ang naman po ng di kuryente, nauutang.